So hello mga kamital, isang magandang araw po muli sa inyong lahat dyan at I hope nasa mabuting kalagayan pa rin kayo dyan. So andito na naman muli si Bomski Vlog upang magbabahagi na naman sa inyo ng dagdag kalaman, dagdag idea. Ito'y patungkol kung paano natin eskolahin yung ating mga degree. So halimbawa mga kamital, yung ating degree ng ating elbow. So yan, so alam natin yung kanyang degree na halimbawa 45 degree. So paano natin ma-align yan na tama yung kanyang pagka-alignment sa kanyang degree. So actually mga kamital, ang video na ito ay hindi naman ni-request sa akin. So mayroon lang kasing nagtatanong sa akin kung paano natin i-eskolahin yung ating mga degree. So kagaya ng magkabit tayo ng 90 degree elbow. So eskolahin natin yan para ma-align natin yung kanyang saktong 90 degree. So paano naman kung hindi siya 90 degree, kagaya ng 45 degree or kahit anong degree, 30 degree or 60 degree. So pwede pa rin natin yan ma-eskwala mga kamital gamit yung ating eskwala at saka yung ating straight edge na mahaba. Yan, kagaya nito, pwede natin ito magamit din mga kamital. So kung sa mga malalaking tubo naman ay gagamit tayo ng eskwalang malaki at saka yung ating linsa, panglinsa natin or yung ating string line. So bago yan mga kamital, kung baguhan pa lang kayo dito sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-like at i-click yung ating notification bell para updated kayo lagi sa ating mga bagong videos na upload. So tara na mga kamital, start na tayo. So ito yung gagamitin nating example ngayon mga kamital. So ang gagawin natin dito is magmamiter lang tayo dahil wala po tayong elbow na pwede nating kakatingin at gagawin nating 22.5 degree. So ito na lang yung gagawin natin, imamiter natin itong ating pipe at gagawin nating 22.5. So kung hindi nyo pa alam kung paano magmiter mga kamital, so mayroon po tayong video nyan about sa pagmamiter kung paano. So ilalagay ko lang dyan sa ating description box para makita nyo rin kung hindi nyo pa napanood ito. So ngayon, itong ating example na pipe is maliit lang na pipe ito. Ito ay ang diameter nito is 42 mm. So 42 mm, so 4.2 cm. So ngayon gagawa natin ng 22.5 degree itong ating pipe. Pagkatapos natin gawing 22.5, titingnan natin kung talagang 22.5 yung ating degree. So ngayon, sa pagkuha ng cutback nito, yung ating 42 mm na outside diameter ng ating pipe, i-multiply lang natin yan sa tan of 22.5. Yun yung ating degree na gagawin dito sa ating pipe. Okay? So ngayon, i-calculate natin kung ilan yung ating cutback dito sa 22.5. So i-calculate natin mga kamital, yung ating outside diameter ng ating pipe is 42 mm. Multiply lang natin yan sa tan of 22.5. So yan. So yan yung magiging cutback niya mga kamital, 17.39 mm. So i-round off na natin yan sa 17.4. Okay? So dalawa yan. So sa bawat side i-divide to natin itong ating 17.4 mga kamital. So i-divide to natin yan. So magiging 8.69 mm.
So yung unit niyan mga kametal, gumamit tayo ng millimeter. So 8.7, i-round off na natin sa 7, 8.7. So sa bawat side nito 8.7, dito naman 8.7. Pagka idikit na natin yan is magiging 22.5 degree na yung ating magiging degree dito ng ating pipe. Okay, so ngayon i-marking natin at kakatingin natin itong ating cutback. So ngayon kukuha na natin ng degree ito mga kametal. So itong ating pipe is 42 mm ito. So yan, so yung ating sinukat kanina na cutback nya sa bawat side is 8.7. So 8.7 mm mga kametal. So dito tayo magsisimula sa 10. So yan, 8.7. So dito yan. So ito yung kanyang 8.7. So dito din sa kabila 8.7 din, para pag idikit natin yan magiging 22.5 degree na siya. So ngayon kuhanin natin yung kanyang center. So ayan mga kametal, yung ating degree. So dito mga kametal, yung paglalagay ko ng marking, magagawa lang natin ito sa mga maliliit lamang na tubo. So pagka malalaking tubo ng mga kametal ay hindi na natin pwedeng ganituhin pag marking, kasi hindi na yung accurate. So mayroon akong video niyan mga kametal kung paano natin i-calculate yung ating mga miter cut. So panoorin nyo lang at ilalagay ko lang dyan sa ating description box. So nagawa lang natin yung ganito kasi maliit lang naman na tubo ito. Yan. So 22.5, so divide to, so 11.25 itong ating degree dito. So 11.25 din dito. Okay, so gagawan din natin ito ng marking. So ito na siya mga kametal, na markingan ko na. So ito yung magiging cutback natin. Yan, tatanggalin natin yan. Yan portion na yan, pati dito. So yan. So ngayon kakatingin natin at ididikit natin yan dyan. Okay. So ito na siya mga kametal, nakating na natin at ito na yung kanyang degree. So itataking natin dyan, tapos susukatin natin yung kanyang degree dito kung tama ba yung kanyang 22.5 degree. So yan, so ipapakita ko sa inyo kung paano siya i-eskwalahin para sa pagkuha ng kanyang degree. So ngayon itataking muna natin ito. So ayan siya mga kametal, tinaking na natin at susukatin natin yung kanyang degree kung tama yung kanyang degree.
So sa pag-eskwala ng kanyang degree nito mga kametal, so siyempre gagamit tayo ng eskwala o steel square. So kung malaki naman yung pipe ninyo, ito ay sample lang natin, maliit, gagamit kayo ng malaking eskwala. Kung mahaba naman yung linya ninyo, so dito gagamit lang tayo ng maliit. Ito yung ating pang eskwala. Titingnan natin kung tama yung kanyang degree dito. Okay, sa pagkuha nito mga kametal, magsukat tayo dito. Depende na sa atin kung ilan yung ating isusukat. Kung ilan yung sukat natin dito, i-multiply natin yon sa tan of 22.5. So dito 22.5 na itong degree na ito. So kung susukat tayo ng 50 mm dito, so i-multiply natin sa tan, ito yung ating ilalagay dito sa kabilang side ng kanyang eskwala. Okay, so halimbawa magsukat tayo ng 5 cm dito. So yan, 5 cm, so 50 mm ito. Okay, dito naman yung 50, i-multiply natin yan. Yung 50 natin, yung nilagay natin dito, multiply natin yan sa tan of 22.5. So itong degree na ito na yung 22.5. So equals 20.7 or 71, 20.7. So ito yung ilalagay natin dito, 20.7 mm. Okay, so dito mga kametal, kahit maglagay kayo ng 100 dyan or more, basta hindi lang lalagpas doon sa inyong eskwala. Dito naman, kung ano yung resulta sa pag multiply nyo sa anong degree dito, kahit 45 degree or 30 degree, yun yung i-multiply nyo kung ano yung ilalagay nyo dito. Okay, dito nyo ilalagay kung ano ang resulta dito. So sa resulta natin is 20.7, so 20 mm, so almost 21 mm. Okay, so magsukat tayo ng 20.7 dito. So yan yung ating 20.7. So yan, so yan yung eskwala natin. Susukatin natin ito kung tama yung ating degree. So paano natin titirahin niya ng eskwala? So halimbawa, kung malaki yung pipe ninyo, gagamit kayo ng linsa or yung ating string line. So kung maliit lang naman na kagaya nito, so gagamit kayo ng mga ganito, ng mga straight edge. Itapat nyo lang dyan sa mga markings na nilagay ninyo dyan. So yan, so itatapat lang natin dito yung kanyang mga markings. Kung mahaba na yung mga pipe nyo mga kametal, pwede kayong gumamit ng string line. So kadalasan sa mga mahahaba na ay aabot na yan na ganyan. Kung sa 45 degree naman, ganun pa rin yung process natin. So yan, tapos sukatin natin. Yan, 3.2. So yan, 3.2 din. So ibig sabihin, tama yung kanyang degree mga kametal. So ganyan lang yung ating pagsukat ng kanyang degree. So mga kametal, kahit gagawin ninyo ito sa mga I-beam or sa mga angle bar, ay pwedeng pwede ito. So ganyan lang din yung process sa pagkuha ng ating mga angle. Kung nag-cutting kayo ng anong degree or 45 degree, kung hindi sigurado yung inyong pagpipit up, kung tama yung pagpipit up ninyo, so ganito lang yung gagawin ninyo. Yan, kung pwede kayong magsukat dito, simula rito 100, kung 100 dito, i-times nyo lang sa tan kung ano yung degree dito. Okay,
So ganyan lang yung pagkuha natin mga kamital. I hope mayroon kayong natutunan at nakukuhang idea sa video na ito. So yun lang mga kamital, yung ating pagkuha or pag-eskwela ng ating elbow or yung ating pagkuha ng ating degree, kung tama yung ating degree. So ganyan lang yung technique mga kamital. So kahit anong degree mga kamital ay pwede nyong gawin kagaya ng ating ginawa sa video na ito. So kahit hindi yan pipe mga kamital, kahit angle bar man yan or yung ating I-beam or H-beam, so pwede pa rin yan. So pagka malaki lang mga kamital, so kailangan natin gagamit ng linsa at saka yung ating skwalang malaki. So kung kaya naman ng inyong ganitong straight edge na ganito, basta yung tuwid na tuwid mga kamital para hindi apektado yung ating pagsusukat ng ating alignment. So ganyan lang. Okay, so I hope mayroon na naman kayong bagong natutunan sa video na ito mga kamital. So bago tayo magtatapos ay mayroon muna tayong isa-shoutout yung nagpapa-shoutout sa atin. So shoutout dyan Joel Casas and Carlos Ilipe. So mega shoutout dyan sa inyo sir, Joel Casas and Carlos Ilipe. So shoutout din kay Dennis Archinito ng Hiruna Tarlac from Jolly Sanos Bridge. So mega shoutout din sa sir, Jolly Sanos Bridge and Dennis Archinito ng Hiruna Tarlac. Shoutout din dyan kay Leo Awag ng Estrada Port Street, Digo City. So mega shoutout sa iyo dyan lahat, sa inyong lahat dyan sir, at I hope na sa mabuting kalagayan kayo dyan mga kamital. So bago tayo magtatapos mga kamital, kung baguhan pa lang kayo dito sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-like at i-click nyo na rin yung ating notification bell para updated kayo lagi sa ating mga bagong videos na upload. At maraming salamat sa inyong lahat. Mabuhay ko yung lahat. Thank you and God bless. So bye bye. Thank you.